magkaisa, ating panawagan, pakinggan nila. Sama-sama magkaisa, sigaw natin katarungan. Ito ang panawagan natin sa mga namumuno sa atin. Ilantad ang katotohanan, hustisya ay huwag baliin. Walang dapat na itago, tapusin ng panloloko, tunay na pagbabago ang sigaw ng Pilipino. Ito ang panawagan natin sa mga namumuno sa atin. Ilantad ang katotohanan, hustisya ay huwag baliin. Walang dapat na itago, tapusin ang panloloko, tunay na pagbabago sa sigaw ng Pilipino. Narito na ang programang sandalan ng mga naapi, sumbungan ng mga naabuso, tumutugon, umaaksyon sa lahat ng panahon. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Programang kakampi ninyo kontra krimen. Alagad ng batas, alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Agila. Magandang hapon! Muli po sumasa inyo ang programang Alagad ng Batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Magsama-sama ho tayo hanggang alas 4 po ng hapon. Ngayon po'y Biyernes. Ano petsa natin, kuya? June 26, 2026. Aba, maganda pala, no? 06-26-26. Sa mga nag-o-online na naman dyan, ha? May mga promo-promo na naman, ha? Mag-ingat kayo sapagkat marami po mga scammer sa mga online. Okay, ha? Kumusta kayo? Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga tagapanood po natin via Facebook Live, via YouTube channel, sa mga tagapanig po natin via radio sa DCEC 1062 kHz. Ito po si Kuyang Glenn Gatus, of course. Kasama natin si... Ako naman po si Patrolwoman Sari Bernales mula po sa Police Community Affairs and Development Group. Ayun na. Saan? Isa pa? Number 1 yan, di ba? Number 1 ba? Tama ba yung mikropono? Tama ba? Okay ba? Dinig ba, Kuya Jonas? Dinig ba? O lapit lang yung mic? Lapit ba yung mic? O lapit mo rin yung mic mo. Okay, isa pa? Okay na po. Okay. Dinig? Okay, alam mo yung ating mga engineer, ha? Okay ba? Number 1, number 3, tsaka number 2. Okay, number 1, 3, 4. Yan ang aming mikropono, ha? Okay, at kasama po natin si Patrolman Sari Bernales ng PKG. Ayun, ha? At this time, meron tayong guest for the day. Siya po yung Station Commander po ng Sampaloc Police Station ng Manila's Finest ng Manila Police District, si Police Lieutenant Suntobi Police Colonel. Alam mo naman, nagpo-promote kami rito, si Police Lieutenant Colonel Suntobi Police Colonel Suntobi Police Brigadier General. Kanya kami mag-promote dito, sir, ha? Si Police Lieutenant Colonel Brian B. Sagayadura. Tama ba? At magandang hapon sa iyo, Colonel. Welcome sa programang Alagad ng Batas. Si Kuya Glenn, of course, kasama ko si Patrolwoman Sari Bernales. Magandang hapon, Colonel. Magandang hapon din po sa inyo. Ayun na. Okay na ba, Kuya Jonas? Okay. Sir, saan yung mga pilidong gato? Ngayon ko lang narinig to, eh. Saan to, sir, ang inyong lahi, sir? Bali kami, taga Isabela po kami. Isabela. So doon po yung inyong apelidong. Doon po yung roots namin.
Sagayadoro. Sagayadoro. Ayun, nagkamali pa ako doon. Sagayadoro. Medyo, ano, sir, tongue twister ang inyong apelido, ha? Yung bang teacher mo ng grade 1, sir, nagkamali din nung unang bigkas sa apelido mo? Nagkaroon po ng 4 na taon na hindi po nila nasasabi ang last name ko. Oo nga, sir, medyo bago, ha? Medyo bago sa pandini. At, sir, siguro, sir, kapag may ganyang apelido, siguradong kamag-anak nyo. Depende po kung saan sila, kung taga saan sila. Kasi Doon sa inyo, sir, maraming apelidong ganyan. Mangilan-ngilan lang po, pero meron po kasing Sagaydoro, tsaka Sagayadoro, kaya medyo hindi po. Dalawa, ano. So, doon kayo pinanganak siya sa Isabela. Opo. And then nag-migrate kayo dito na sa Maynila. Sa Maynila na po. Ay, so dito na kayo nag-aral, sir, ganon. Dito na lang ako nakapagtrabaho po. Ang lahat po is nag-aral ako from elementary to high school sa Isabela po. Isabela. So tapos dito ka na lang talaga, kumbaga narinig mo rin sa iba na maganda sa Maynila. Kaya pumunta ka. Yun po ang challenge po na nakarating sa akin na maganda daw po at kaya pero mas mataas po ang mga challenging na trabaho. Bago ka ba naging pulis, ano ba naging trabaho mo muna? Total, nabanggit mo rin lang eh. Ano ba naging trabaho mo muna? Bago ka Bali po, pulis? hindi na po ako nakapagtrabaho. From college po, nakadiretso na po ako ng PNPA. Yung college mo, sir, ano yung natapos ng college ka? Graduate po ako ng Bachelor of Elementary Education sa Philippine Normal University, Isabela Campus. So, talagang pangarap mo una maging teacher. Sinundan ko lang po kung ano ang mga trabaho ng magulang ko. Teacher ang mga magulang mo? Teacher po ang magulang. Ay, very Ang good. mother ko at ang father ko po ay pulis din po. Ganun la. Teacher at police. Opo. Matindi pala. Kaya pareho mong sinundan. Pareso. Ma'am Pat. Ma'am Sari. Pareho ni sinundan ni Kernel, ha. Wala siyang binigo sa kanyang mamagulang. Kung police ka at teacher ka, bala siya para sa 2-in-1 yan nakape pinag-isa. Pero hindi ka na nagturo, sir. Hindi na po. Graduation ko na po is diretso na po ako ng PNPA po. PNPA. Pinagpaalaw ba kay nanay mo na nag-graduate na akong teacher, ha? Okay ka na, ha? Nasunod ko na yun naman kay tatay ang susundan ko. Parang ganun ba? Actually, first year college pa lang ako, nag-exam na ako. Kaya lang, syempre, may mga pagkakataon na hindi mo talaga agad makukuha. So, nakapasok lang ako time na graduating student na ako ng high college. Oo. Ayun ba yung sir, yung ba yung lateral o paano ba yan? Hindi po. Hindi lateral. Tagang Diretso na po diretso. ng Philippine National Police Academy po yung pagpasok ko. Okay. Kaya pagka-graduate po is ng 2009, Tuloy na. Pulis na po ako noon. Nagtuloy ka na 2009. 2009 po. 2009 kasi nung ikaw ay nag-graduate, no? Opo. Ang layo ng edad natin sa mga panahon, sir, reporter na ako ng Krami. Reporter na ako dati ng Camp Krami, sir. Noong mga panahon na yan. So, PNPA ka that time na sa Silang Cavite, di ba, sir? Yes po. Silang Cavite. So, ano ba, sir? Kapag ba ikaw, yung inabutan kasi talagang di ba? Pagpapasok ka ng pulis, kailangan tapos ka ng 4 years course o kaya tapos ka ng criminology o ganun ba yung nung time program? na po namin is na po siya. Pwede na po ang high school graduate that time. From 17 years old to 22 years old po yung that time na namin. Na minimum qualification ng age po. Pero ngayon ba, di ba, kailangan college graduate ka? Hindi na. Graduate ka po ng senior high. Pwede ka na magpulis ngayon? Pwede ka nang pumasok ng PNPA po. Di ba that time, sir, parang umabot tayo, ma'am, na parang kailangan college graduate ka maging pulis ka? Walang ganon? Sa PNPA naman po yun, sir. Sa PNPA? Pero yung sa amin po na nag-apply po talaga is dapat eligible and college graduate. Ganun po ganun ka taas na ng standard Apo. ng pagiging pulis. So isa sa nag-graduate ka, sir, bilang sa PNPA 2014. 9 na po. 2009 na. Very good lang. So tapos nagtuloy-tuloy ka na, sir, nagtuloy-tuloy ka na noon. Opo, nagtuloy-tuloy na po hanggang ngayon po. Hanggang so ilang years ka na, sir. Kaya, sir, sa tingin ko medyo bata ka pa, makukuha mo yung maging general, no? Makukuha Magbilang anghel po kayo. Tingin ko, sir,
Ako, bira ako magsalita, pero tingin ko saan makukuha mo. Makukuha mo, magiging, parang masarap pakinggan, no? Police Brigadier General Brian, no? Sagayadoro, di ba? Parang talagang pwedeng-pwede, okay. Okay, marami pa kayong pag-uusapan na inalam lang namin. Siyempre, alam mo naman kami, kami po rito hindi pa namin pinapalampas ang buhay po ng aming guest. Kung ano ang kanyang, kung ano ang kanyang profile po niya. Babalik po kami, diyan lamang po kayo sapagkat marami kayong pag-uusapan. At binabati natin ng District Director, sir, ha? Sino po yung District Director natin dyan, sir, sa Manila Police District? Kayo na po, sir, bumate. Magandang hapon po, Police Brigadier General Arnold Santiago. Ayun! Uy, Arnold, mabuhay ka. Babalik po kami. Diyan lamang po kayo. Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ito ang dapat mong malaman. Pertussis o whooping cough, walang pinipiling edad, bagamat mas delikado at mapanganib sa mga batang wala pang 1 taon. Karaniwang sintomas ay runny nose, pagbahing, ubo, lagnat at red eyes o watery eyes. Pagkalipas ng 1 o 2 linggo, posibleng lumala ang mga sintomas dahil sa pagkapal ng mucus sa airway na nagdudulot ng hindi mapigil na pag-ubo at kapag lumala pa ay posibleng makaramdam ng matinding pagod, pagsusuka at may high pitch na whooping sound. Kung makararanas ng ganitong mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. At yan ang dapat mong malaman. Bumabati, laging nagpapangiti. Malamig na simoy ng hangin sa ti, laging dumadampi. Kaya buksan natin ang radyo and start our morning with a good vibes. Kwentuhang masaya at may matututuhan ka dito sa happy morning, happy morning, dito lang sa happy morning. Happy morning with your morning buddies, CJ Castro. And the High CP tuwing linggo, alas 7 ng umaga, Dito lang sa DZEZ 1062, Radyo Agila. Alagad ng batas, katarungan at serbisyong makatotohanan. Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa programang Alagad ng Batas, Katarungan at Serbisyong Makatotohanan. Ma'am Sari, meron mo na yung tatanggapin mga report. Go ahead. Yes po. Para po sa ating unang balita, pulis ng Catanduanes sinangaan sa pagkarga at paghatid sa kanilang tahanan ang matandang stroke survivor. Alamin po natin ang balita mula kay Police Corporal Janel Sales. Hinangaan online at naantig ang netizen sa nag-viral na larawan ng isang pulis sa Catanduanes dahil sa kanyang ipinamalas na kabutihang loob. Makikita sa larawan ang pulis na kinilala bilang si Police Corporal Harold Kim P. Paner ng San Andres MPS habang pasan-pasan ng isang senior citizen na isang stroke survivor pauwi sa kanilang tahanan. Kwento ni Police Corporal Paner, nagsasagawa sila ng police presence sa senior citizens cash payout sa Barangay Datag, San Andres nang mapansin niya ang isang matanda na tila nahihirapan sa paglalakad. Kanya itong nilapitan at tinulungan at sa pakiusap ng matanda na samahan siya at ang kanyang may bahay hanggang sa kanilang tirahan ay walang pag-aalinlangan na inihatid sila ni Police Corporal Paner. Dagdag ng pulis, sa kanilang pagbabaybay ay hindi niya inaasahan na baku-bakong daan at ang layo ng bahay ng senior citizen na humigit kumulang 5 kilometro mula sa lugar ng payout. Gayunpaman, buong puso siyang tumugon at pinasan ng matanda upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ang ginawa ko is
kinarga ko na lang po yung matanda at sinakay ko dun sa tricycle. Tapos nung nasakay ko na si tatay sa tricycle, sabi sa akin nung asawa niyang babae, sir, baka pwedeng ituloy nyo na lang kami o idiretso dun sa bahay namin. So sabi ko naman kay nanay, walang problema. Naglakad kami ng mahaba-haba. Hindi ko na iniisip yung init. Sabi ni tatay, panay ang pasalamat niya sa mga kapulisan. Ang karanasang ito ay nagpapaalala sa akin na ang pagiging pulis ay hindi lamang sa pagpapatupad ng batas. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa malasakit, pag-unawa at paglilingkod ng taos-puso sa kapwa. Lubos ang pasasalamat ng matanda sa naging aksyon ng pulis dahil tiniyak nitong makauwi sila ng ligtas at may kagaanan sa kanilang pag-uwi. Nagpasalamat din siya sa pagbisita ng pulis San Andres ika-24 ng Hunyo, bit-bit ang mga grocery packs na mula sa concerned citizen na nagpaabot ng tulong. Ang masasabi ko sa kanya, wala na siyang kasing katulad na nagbigay ng tulong sa akin na hindi ko inaakalang darating sa ganitong oras. Hindi ko siya makakalimutan. Kung makikita ko lang siya, yayakapin ko siya, ihahalikan ko pa. Dahil sa tuwa ko sa pagbigay niya ng ganito, hindi ko inaasahan. Sagpon sa inyo, maraming salamat sa inyo. Nagpabot din ng pagkilala at paghanga ang pamunuan ng CAT-PPO sa pamumuno ni Police Colonel Virgilio Arbuena na anya patunay na hindi lamang tagapagtanggol ng kapayapaan at seguridad ang kapulisan, pagkustagahatid din ng tunay na serbisyo at higit na pagkalinga sa bawat mamamayan, lalo na sa mga vulnerable sector. Maraming salamat po, Police Corporal Sales. Para po sa ating sunod na balita, online wildlife seller arestado ng Quezon Marpsta sa entrapment operation sa Lucena City. Yan naman po ang balitang hatid ni Patrol Woman Jamaica Belina. Isang individual ang naaresto ng mga tauhan ng Quezon Maritime Police Station sa isinagawang entrapment operation kaugnay ng illegal na pagbebenta ng wildlife sa Pan-Philippine Highway, Barangay Ilaya ng Lupay, Lucena City. Na-recover mula sa naarestong individual ang dalawang live green chicken conure na may tinatayang market value na nasa 8,000 piso kasama ang mga buy-bust budol money na ginamit sa transaksyon. Ang naarestong individual ay naharap sa kasong paglabag sa Section 27B ng Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act kaugnay ng Republic Act 175 o ang Cybercrime Prevention Act 2012. Ang suspect at mga nakapistang ebidensya ay dinala sa Quezon Maritime Police Station para sa karagdagang investigasyon at dokumentasyon bago isang pangkaukulang kaso sa Office of the Provincial Prosecutor sa Lucena City. Samantala, muling pinalalahanan ng PNP Maritime Group ang publiko na may pit na ipinagbabawal ang legal na pagbibenta ng wildlife at hihikayat ang pakikiisa ng mamamayan sa pangangalaga at ating likas na yaman. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Belina. At para po sa ating huling balita, road crash incident agarang nirespondehan ng pulis sa Bontoc, Mountain Province. Yan naman po ang balitang hatid ni Lizelle Digman. Bilang bahagi ng patuloy na mandato ng Philippine National Police na pangalagaan ang kaligtasan ng publiko, isang road crash incident ang agarang nirespondehan ng mga kapulisan sa Bontoc Mountain Province kamakailan lang. Ayon sa ulat, nakatanggap ng tawag ang hotline ng Bontoc Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen hinggil sa naturang insidente. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bontoc MPS sa pangunguna ni Police Major Robert B. Sagandoy, Chief of Police, katuwang ang 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company at iba pang mga voluntaryo. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga rumespondeng tauhan ng isa sa mga biktima na nakahiga sa gilid ng kalsada at may mga nakikitang sugat. Kaagad na isinagawa ang paunang lunas sa biktima bago ito ligtas na isinugod sa Bontoc General Hospital para sa karagdagang medical na atensyon. Samantala sa kabutihang palad, ligtas naman at walang malubhang pinsalang natamo ang iba pang mga sangkot na motorista. Muling pinaaalalahanan ng Bontoc Municipal Police Station ang publiko na maging maingat at mapanuri habang nagmamaneho upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Patuloy namang naninindigan ang kapulisan sa pagbibigay ng mabilis na responde at dekalidad na serbisyo para sa kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan.
Yan pa mga balita mula po sa ating PNP correspondents. Yun. Thank you so much, ha. Lalo na dun sa yung pulis, ha, na nagbigay ng tulong, sir, ha, dun sa ating mga kababayan, ano. So, iyan po ang trabaho po ng pulis, hindi lamang po magbantay, kundi magbigay tulong din sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong. Ramdam na ramdam doon sa mag-asawa, lalo na sa lalaki. Kung makita niya lang Yayakapin niya. at yayakapin, hahalikan pa, ha? Hug with kiss. Talagang siyempre, sino ba naman ng, baka nga, sir, ma'am, di ba, baka sa buong buhay nila, di ba, ngayon sila nakatanggap ng ganon, di ba, ng mga grocery at mga pagkain, sino ba naman ng hindi matutuwa? Yan ang mga pulis, saludo tayo sa mga pulis na hindi lamang po pagbabantay ng seguridad, kundi pagbibigay din po ng tulong sa ating po mga kababayan. At marami po yung mga pulis na ganyan, no? Hindi lang ho sila nagpapaviral, hindi lamang ho, hindi ho nila yan pinipicturean, binibidyoan, pero marami tayong mga pulis na ganyan po ang kalang puso sa ating mga kababayan. Okay, tuloy na tayo sa ating tanungan na Ma'am Sari, go ahead. Yes po, sir. So, hindi na natin papatagalin pa. At gusto po namin, sir, malaman kung kumusta po ang inyong himpilan, ang station po ng Sampaloc, ilan po ang mga personnel ninyo, and syempre, kumusta rin po ang ating mga tauhan doon? Lahat po kayo. Pati na rin po ikaw, sir. Kumusta ka po? Ayun. Maraming salamat po sa inyong mga tanong. Sa kabuuan po, ang Police Station 4 po ng Sampaloc, maayos naman po ang mga kalagayan namin lahat doon. Okay. Ginagampanan namin mga trabaho, paghahanda sa pagsiservisyo sa publiko, pinapangalagaan din namin ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng bawat isa. Sa ngayon po, kami po ay 210 po kami lahat ngayon at doon po ay 12 po doon ay opisyal, 191 po ang PNCO at 7 po ang NUP namin na nagtutulungan para sa serbisyo. Sa ngayon, may mga ginagawa kami para at least ma-boost yung mga moral ng mga kasamahan namin doon na meron kaming regular na meetings. Kumbaga, inaalam namin yung kalagayan nila para at least kahit papano, kung may mga hinaing man sila o may mga problema sa buhay, at least kahit papano, may lalabas nila at mapag-uusapan. At sa mga ibang bagay na matutulungan naman namin po. Pag binibigyan din naman namin ng mga parangal o pagkilala, yung mga tao natin doon na nakakapagbigay ng magandang trabaho. Very good. Or sa mga operations natin, binibigyan din naman natin po sila ng commendations. Patuloy din naman natin silang binibigyan ng mga seminars or may mga gusto mag-trainings, pinapayagan po natin para kasi po development po naman yun sa kanilang karir. Tapos tinitiyak na rin namin na yung schedule po ng duty nila nabibigyan din sila ng kaukulang pahinga. Kasi yun doon po talaga tao rin naman po sila kaya talagang kailangan nila magpahinga. Tama po 'yan. Tapos ang pinakahuli po na ginagawa namin minsan pagka medyo alam namin na kailangan ng bisitahin, pati pamilya nila, ginagawa po namin. Okay, kasi sir, sabi mo mga kailangan ng pahinga at may pamilya din yan. Minsan lumultos sila ng problema ng mga kababayan natin. Sila pala minsan, sir, meron din pala sariling problema na hindi ho natin nalalaman. Tama, sir, ginagawa nyo pagbisita, at least nalalaman nyo kung anong takbo ng pamilya ng inyo pong mga pulis. Opo, yun po ang kasi talagang minsan po kailangan din po nila ng mga makakausap lang din po. Sa Sampaloc, sir, ilan yung barangay, sir, dyan? Sa Sampaloc po, meron po kaming 151 barangays. 151 barangay. So, meron kayong 151 na kapitan? Yes po. So, meron kayong ilang barangay tanong? Ilang mga SK chairman, SK member? Times 150. Times 100, Oo. So, nakakaya, sir, ng bilang ninyo. Ilang kayo, sir? 200 kayo dyan? 210 po. Laki ng Maynila, 200 na barangay. So, 251 barangay. So, meron kayo regular meeting sir, ng mga force multiplier. Ilan pa yung barangay ang inyo po naarap everyday para po makausap yung lahat ng may kita. 251 na yun na mga gagawin po natin. Magandang gabi sa ating lahat. Bilang inyong station commander, nais kong ipaalala na patuloy nating paigtingin ang ating anti-criminality operations upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad. Masingit ko lang. Ilan ang mga barangay mong matino na pagbabaga walang sakit ng ulo o ilan din ang barangay mo na narireklamo dahil alas 12 na ng gabi nagkakaraoke pa?
Yung pagiging lahat naman po yung barangay captain. Kaya lang po yung mga tao talaga. Pagbigyan mo na at lalabis at Magsasagawa tayo ng Oplan Galugan sa pagkikipagtulungan ng mga barangay at force multiplier upang mapalakas ang pagbabantay sa ating mga nasasakupan. Inaasahan ko ang pagiging alerto at disiplinado ng bawat isa sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Sama-sama nating panatilihing ligtas at mapayapa ang ating komunidad. Ma'am Sari? Na ordinansa nga sa lungsod ng Maynila, ang 913 po, Barangan 5 Balagnakaw, kung mawawala sa atin. Ingatan po ang ating mga gamit at muli po maging alerto. Batang Maynila, Batang Tondo ako. Kung ating mga barangay, sila mas nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang mga kabarangay. I-engage natin ang community, kunin natin yung kanilang kooperasyon. Itong mga gamit na ito ay ginagamit natin upang mas epektibo o karagdagang epektibo na pagtugon ng ating Manila Police District through the leadership of General Santiago. Ilalaan natin itong mga gamit na ito upang mas epektibong matugunan. Tapos Or, sa ano naman po, sa if and gambling if naman po, there is a possibility and chances to prevent, and if we fail in preventing, we go after them. Kampanya naman sa illegal firearms po, nakahuli na po tayo ng 40 individual na may baril. Mhm. Tapos sa mga most wanted po, saka other wanted po ay kabuuan po, meron po tayong 59 na nahuli na. Yung mga wanted na yan, sir, talagang taga dyan na nagtatago lang o wanted sa ibang lugar at dyan po nahuli sa Maynila? Magkakaiba po. Meron Kakaiba. po yung wanted po sa ibang lugar na nahuli sa lugar namin at meron naman pong wanted sa lugar namin na sa ibang lugar na rin nakatira. Ayun. Okay. Ano pa? Meron din po tayong pinapatupad na yung sa city ordinance po natin, meron na po tayong mga 8,500 po na mga nahuli sa city ordinance pa lang. Kaya pati po mga pag-rescue po natin sa mga bata at saka mga walang street dwellers po. Yun po yung mga programa natin dyan palagi sa operations po natin. Okay. Ma'am Sari? Ayan po, sir. Paano naman po, sir, yung mga programa po natin para sa ating mga kabataan? Lalong-lalo na po na mga vulnerable nga po sila at para hindi po sila madamay o makaiwas po sa mga kung anong crimes naman po ang pwede nilang makasangkutan. Sa ngayon po, ginagawa po namin is kahit na sinong mga kabataan na magkakasama dyan, kinakausap na po namin. Nagkakaroon na po ng konting kwentuhan para at least kahit pa paano malaman yung gusto nila. Tatanungin mo lang naman sila anong pangarap nila para ma-encourage natin sila. Hindi yung sisitahin mo. Tatanungin mo kung anong pangarap nila para sila ay mag-isip ano ang gusto nila maging buhay. Para malaman din nila yung direction nila. Tama. Sir, tanong ko lang, sa Sampaloc, ilan ang marami bang mga school dyan? Private, public, saka college? Ano sa rin nasasakupan nyo dyan? Meron po tayong 14 dyan na eskwelahan po. Elementary, high school. Kasama na po doon yung private schools po. 14? Opo. Yung college, sir? Yung sa college? College po, wala po tayong college wala. yan. Nasa kabilang... Sa kabila, may Sampaloc po, pero hindi po siya sa Station 4. Oo, kumbaga nahati pa rin yung Sampaloc. Ano? Opo. So, dyan, sir, ngayon, alam naman natin yung nangyari sa Tacloban. So, siyempre, agad-agad nagpatupad kayo ng mas maigpit na seguridad. So, kumusta, sir, ang ginawa ho ninyong seguridad sa mga school, lalo na sa public and private? Kasi alam naman natin nangyari sa Tacloban. So, ano agad, sir, naging matching order po sa inyo ni General Santiago at para po bantayan ng kapakanan ng ating pong mga mag-aaral dyan sa Sampaloc? Nung nalaman po namin yung balita na yun, immediately po pinadalhan po natin ng mga tao natin yung mga bawat eskwelahan para kamustahin. At nakipag-ugnayan na kaagad sila sa principals, supervisors, kahit sino po na nandun at siya ay namumuno that time sa lahat ng eskwelahan po. Diyan naman siguro sa area nyo, sir, yung malapit sa mga school, sa private man yan o public man yan, siguro tad naman ng camera, tad naman po ng CCTV camera sa mga bawat area, no? Iyon po ang pinagpapasalamat ko sa mga barangay captains natin at saka Okay. sa city po natin kasi meron ng ordinansa ang city regarding po sa CCTV ng mga bawat barangay. At yung mga barangay naman po naglaan din ng
pondo para mablagyan lahat ng barangay at halos lahat ng sulok nila ay mabigyan nila ng CCTV po. Kaya siguro, Ma'am Sari, yung mga medyo gagawa ng masama dyan, medyo magdadalawang isip kasi ang lalaki ng mga mata no? Nakada sila, bago sila makagawa ng krimen o ano man, alam naman natin sir, di ba sir, 90% ba, 95% o minsan 100% na nakakasolve ng problema kapag may mga krimen o mga dapat tingnan yung pangyayari ay titingin tayo sa CCTV, magsimula tayo conduct tayo ng mismong pag-imbestiga. Kapag ka po hindi natin na aktuhan yung krimen, doon po tayo nagsisimula kaagad para makita natin ano pa talaga yung nangyari at saan pumunta or saan tumakbo, sino yung biktima. Malaking tulong po yun kasi yun po yung nagbibigay ng unang idea or kumbaga information na kung saan kami magsisimula at sinong mga kakausapin para sa investigation po. Ma'am Sari? Yes, sir. Bukod po, sir, sa nangyaring naganap nga nung nakaraan, yung mga dating programa na po na ginagawa natin sa mga kabataan, sa community, ano po yung mga practices po na mayroon po tayo para sa kanila? Ang mga dati pa naman natin ginagawa dyan is pakikipagdialogo sa lahat ng mga kabataan. Hindi naman natin sila inuuri. Kumbaga, kahit anong grupo sila. Kasi hindi naman natin maiwasan na yung isang barangay mayroong grupo ng mga kabataan dyan. At saka kahit naman anong affiliation nila hindi naman magmamatter sa atin yan kasi kabataan naman sila lahat. Kumbaga, hanggat maaari, kinakausap pa rin naman namin sila at yun pa rin ang pinagpapatuloy na programa ng istasyon namin. Okay. So, magpapatuloy tayo Break muna tayo. Babalik po ang Alagad ng Batas. Diyan lamang po kayo. Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Responde sa radyo. Responde sa radyo. Alas 4 hanggang alas 5:30 ng hapon. Mapapakinggan sa Radyo Agila, DZEC 1062 sa AM band at mapapanood via Facebook, YouTube live stream at sa Net25 online platforms. Responde sa radyo. Responde. Pagsaluhan natin ang mga pinakamalalaking headlines ng araw, ang mga balitang hinubog ng maghabong pagtutok ng Net25 News and Information. Alex Santos at Ali Soto kasama si Gianna Llanes. Ito ang Mata ng Agila. Primetime simulcast sa TV. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Dito sa himpilang paborito ng bayan, DZEC 1062 Radyo Agila. Sa bawat bumabangong sakit sa ngayon, marami rin ang mga gamot na nagsusulputan. Pero alam ba ninyo na may natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta Natural. Basta Natural, kasama si Doc Erwin Torres. Mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng Mata ng Agila, alas 7:30 ng gabi. At tuwing Sabado ng alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito sa himpilang paborito ng bayan, DZEC 1062, Radyo Agila. Ano ang dapat gawin kapag may LPG leak? Oops, wag mag-panic. Stay calm. Isara ang cylinder valve para huminto ang paglabas ng gas na mula sa tangke. Alisin ang flammable materials gaya ng sigarilyo at posporo at huwag buksan ang anumang electrical gadgets. At maaaring tawagan ng inyong LPG dealer para sa emergency assistance. Ang paalalang ito ay para makaiwas tayo sa sunog at matiyak ang kaligtasan ng pamilya. Isang mahalagang paalalang hatid ng Radyo Agila. Alagad ng Batas. Katarungan at serbisyong makatotohanan.
Okay, tayo ay nagpapatuloy sa alagad ng batas. Yes, kasama kami rin po si Ma'am Sari. Ma'am Sari, go ahead. Yes po, sir. So, sa pagpapatuloy po ng ating mga tanungan, makakumusta naman po namin, sir, ang implementation po ng Unified 911 sa inyong area? Kumusta naman po ito? Ang sa amin naman po, ang 911 po ay malaking tulong po yan kasi nakakarating po sa amin yung mga concern ng bawat isa. At saka hanggat maaari po ay ayaw namin talaga hindi ma-respondihan lahat ng 911. Kaya lang po ang inaano lang po na hindi naman namin sinasabi na hindi namin kaya. Kaya lang meron po tayong mga bagay na inaalala minsan na pagka magre-responde po ang kasamahan nating mga pulis, syempre po may sinasaalang-alang din naman nila yung buhay nila. Tama ka dyan, sir. Minsan nga po, pati mga opisyal namin nagre-responde na dyan sa 911 sa mga karamihan ng mga responde nila. So, kumusta naman, sir, yung bawat tawag, alin dyan ang totoo, alin minsan hindi totoo? Minsan, sir, kasi sinusubok nila, di ba? Talaga ba pupunta ba rito yung mga frank callers minsan, sir? Marami na pong nangyari na sinubok nila yung natin dyan, yung kakayahan natin dyan, at marami na rin po yung nanloko. Kaya lang po minsan pati away magkapit-bahay po nagiging sumbungan na po nila ang 911. Pero ganun pa man nire-respondihan pa rin naman natin yun kasi para hindi lang po mapalaki yung maging problema nila. Away mag-asawa, kailangan pa i-responde, matindi, Karamihan ba, sir, nagkaubusan ba ng ulam o anong away? Iba't iba. Hindi ko na po sasabihin kasi medyo sensitive yung iba. Alam natin yan. Okay. Ma'am Sari, ano pa? Yan, sir. So, na po natin, kumusta naman kaya po, sir, yung ugnayan natin sa ating mga barangay, mga katuwang po natin, mga force multipliers, LGUs, yan po, yung mga tumutulong po sa atin. Actually, yan po ang pinakamaganda dyan sa 4 natin kasi yan po yung best practice natin, yung Task Force 4. Yan po yung ugnayan natin sa lahat ng barangay at mga kagawads, lahat ng barangay officials po, pati mga sangguniang kabataan po natin. At the same time po, marami po silang may mga volunteers po sila dyan na kapag kinakausap namin, nakikipag-usap kami, nag-attend sila, talagang pumupunta sila sa mga barangay para lang makipag-usap. Hindi naman para magbigay lang hinaing o problema, pero minsan, katulad nitong nakaraan, pumunta lang siya, sir, salamat po. Nagpasalamat lang. Ako nga hindi ko alam kung bakit, pero siguro sabi ko nga may maganda kami nagawa. Yun lang naman ang At the same time po kaya nga po ito yung isa sa mga pinag-aanuhan ng district director namin na yung ugnayan po namin sa barangay, kaya nga po siya may schedule po kami ngayong June 30, yung lahat po na barangays ng Station 4 na 151 and some kagawads po nila magmi-meeting po kami sa isang lugar. Kasama po namin doon ang district director namin. Tama, at iba pa sir, yung inyong pag-uusapan diyan, siguro isama na natin yung trabaho ngayon ng mga barangay official kagawad. Isama na rin natin sa yung SK chairman ngayon sa pagbabantay, sir, sa mga eskwelahan, sa dumadami ng mga violenteng mga estudyante, di ba? Yun po, isa po yun sa mga sasabihin natin doon at idudulog natin sa kanila kasi sila po ang unang makakakita doon sa area nila kung sino yung mga potential na makakatulong sa kanila. At the same time, sila rin po makakaalam kung sino yung mga may possible na magkaroon ng maging karoon ng ideya man lang sa pag-violate ng kahit na anong batas natin. Sorry? Po, sir. So para po sa huli, sir, so since pinatupad na po ang Safer Cities, gusto lang po namin malaman kung kumusta naman po ito, mas naging maayos na po ba ang ating mga community po ba natin or naging mahirap po ba yung pagpapatupad? So paano po, sir? Actually, yung safe city natin po is matagal na namin ginagawa yan. It's just so happen na hindi natin na-highlight or hindi natin nabibigyan ng Pero yung pagpapatupad po ng mga ordinansa sa gabi or sa araw at anytime po ng is malaking tulong po yan para maging peaceful po ang isang lugar. Kaya kung meron mang nasisita or kahit na nahuhuli, yun po ay pagtrabaho lang at pinapatupad lang natin na para sa komunidad pa rin naman lahat yun. At yun ang idea naman po doon, gusto lang namin maging mas maayos ang nasasakupan natin at yung mga magkakapit-bahay, kahit hindi naman magkakabarangay, hindi ka mag-aalala sa sarili mo na may mangyayari sa'yo
na masama. Kumbaga kahit sino makasalubong mo, kahit papaano pwede mo siyang kamustahin kaagad. Sir, dyan pa sa Sampaloc, sir, marami pa rin bang mga lugar dyan na kumbaga hindi taga Sampaloc, iba siguro mga dyan sa Maynila pero hindi taga Sampaloc, na dyan po nagtatrabaho or mayroon mga taga Quezon City, baka may iba, taga Bulacan pa na nagtatrabaho dyan po, dyan sa Sampaloc. Karamihan po dyan taga Sampaloc pero mataas din po ang population ng hindi taga dyan. Kasi kung inyo po matatandaan, dyan po ang terminal ng mga bus natin. Ayun at dyan na. po sila nagsasalubungan at dyan din po sila kadalasan bumababa. So yung seguridad nandyan sa mga terminal. Opo, may mga seguridad, may mga deployed po tayo na personnel dyan sa mga bus terminal po natin at doon po sila nakapwesto na hanggang sa ngayon po, halos 24 oras sila nandun. Oo. Suporta po sa ng LGU nyo, suporta po ni Mersco, dyan po sa PNP, lalo sa Sampaloc. Kumusta naman po? Okay naman po ang support ng City Hall natin kasi po, kumbaga, may programa din naman sila na nakatuon sa Sampaloc area. Kaya hindi naman natin sila kaya nga, kami lahat po ng programa nila sinusuportahan po namin. Sir, meron ako nakikita sa mga video nyo nga to. Sino pa yung mga kausap niya? May kausap pa kayong doktor dito, nakita ko Ano yung naging pakipag-usap niyo? Although alam ko siyempre tungkol sa health. So ito ba yung regular na ginagawa ninyo sa mga barangay, sa mga doctors, at iba pa na nakikita namin dyan kayo nagpunta dyan. Actually po yun po pakikipag-usap natin yan sa mga eskwelahan. Principal po yun. Ng isang-isa sa mga pinakamalaking eskwelahan. Dyan sa lugar na yan, kaya halos na pagsabay na namin kausapin yung principal tsaka yung barangay captain kasi nga po, sa lugar na yan, 3 eskwelahan po, iisang barangay. Magkakaharap po na building ng eskwelahan. Kaya nga po, yung principal, laking pasasalamat din naman namin at nabigyan kami ng pagkakataon na makaharap siya that time kahit biglaan po namin siyang puntahan. Yung bang pagpunta niyo dyan, sir, hindi pa nangyayari sa Tacloban, Hindi pa, Hindi pa po. Bago pa po mangyari yun sa Tacloban. Yung nangyari po yung sa Tacloban, automatic po lahat po ng personnel namin pinaanohan ko, mabisitahan kasi po ginawa namin na mas mabilis ko. Kung sino po yung available na nagpunta po sa lahat ng eskwelahan that time. Ma'am Sari, meron pa ba? Wala na, sir. So, magbigay na po or gusto po namin hingian po kayo ng yung kanilang accomplishment nila at saka yung kanilang tawag dito, yung best practices niyo. Ano ba yung best practices ninyo sa Yun po ang best practice po namin is yung Task Force 4. Yun po yung palagi pong pagkikipag-ugnayan sa barangay at sa lahat po ng trabaho hangga't maaari may kasama kaming barangay. Kahit sa kahit sa mga operasyon yan, pagpasok sa mga lugar nila para at least kahit papaano hindi naman makakapag-create ng kahit na anong alarm sa kanila sa mga kapitbahay kasi alam nila na ang kasama namin palagi po ay taga-barangay. Siguro sir, yung nabasa ko dun sa sa mga news item, kung nga ngayon nangyari po dun sa Tacloban shooting incidents, mukhang pinapatulong ang mga barangay ngayon, maliban sa mga may gwardiya, minsan yung mga mismo eskwelahan, tutulong ang barangay sa pag-inspect dun sa mga bagahe, particular na yung mga nasa grade school siguro, yung mga grade 7, grade 6, grade 7 hanggang high school. Kasi sa elementary at grade 1, medyo hindi mo pa masyado yung bag nila, pero yung medyo may mga edad na. At lalo sir, may record sa school na itong klaseng estudyanteng ito pasaway ito isa ito sa laging nirereklamo. So siguro sir, medyo tignan-tignan minsan yung mga bag nila, di ba? Para po ma-check natin, ma-sure natin na walang makalusot sa mga mag-aaral na may mga dalang nakakamatay na gamit. Opo, yun po din po yung koordinasyon namin nito nakaraan po sa mga barangay. At the same time po, meron pong programa ang ating City Hall na lahat po ng mga barangay talaga at saka pulis ngayon, actually katatapos lang nila mag-meeting regarding po sa mga gagawin na yan. Kasama po ang mga barangay officials at PNP na mag-check po ng lahat ng mga estudyante natin. Lalo-lalo na po yung mga hindi naman natin sila sinasabing magkakaroon ng kasalanan or anything po, pero may mga records po sila po yung mga concern po natin. Hindi naman po sila yung target natin, kumbaga sila yung concern natin at mga
titingnan natin kung sino yung, baka sila ay na-impluwensyahan lang. Kaya yun po yung mga programa ng City Hall natin ngayon na pinapa-implement po nila immediately po yung pag-check po ng mga kabataan natin. Okay. Sir, maliban sa 911, mayroon bang sa mga taga-Sampaloc lang saan sila pwedeng mag-text o tumawag sa inyo? Sir, baka naman minsan, sir, maliban dyan sa inyong area, meron palang mga tao dyan na kayo na hinala yung mga ginagawa, di ba? Bago yung mukha. Nandyan at nangupahan ng apartment sa gabi maraming tao, di ba? Di kaya nangupahan dyan sa mga subdivision dyan sa gabi doon sila nag-ooperate, medyo may kinahinala, kumbaga naghihinala sila, baka may ibang ginagawa yung mga bagong mukha dyan. So maliban sa 911, sir, saan sila pwedeng mag-text o tumawag sa inyo at yung siyempre yung kanilang pagkakakilanlan ay matiyak na hindi ho mabulyaso pangalan lang kapag sila po nagsumbong sa inyo? Ano po ang cellphone number po, sir, ng PNP Sampaloc para po doon sila tumawag at mag-text? Pwede nyo po kaming tawagan o retext sa number na 0998-589-7900. Yan po ang pakiulat, sir, pakiulat baka sa mga taga-Sampaloc. 0998-598-7900. Yun po yung number ng himpilan namin sa Station 4 po sa Sampaloc. Makakatiyak sila na confidential kung talagang medyo risk ang yung kalang mga sumbong. Sir, yung kalang seguridad, makakatiyak sila na hindi malalaman na sila ang nagsumbong. Halimbawa, sir, mga sindikato pala itong isusumbong nila, baka natatakot sila na sila po ibalikan. Tiyak po na hindi naman po sila magiging alanganin po doon po tumawag sila kasi yun po kami po nagko-control mismo ng number na yon. At hindi naman po namin ibibigay yung pagiging isasakripisyo yung bawat magsusumbong po sa amin. Kumbaga tutulungan namin sila na maitago po yung identity nila. Okay, so dito na tayo, sir, sa ating shout out. Baka meron kayong gustong batiin, sir. Go ahead. Pagkat malapit na pong mabus ang ating oras. Baka sinong gusto nyo batiin, sir, at nasa inyo po yung panahon. Gusto ko pong batiin ang aming Regional Director, Police Major General Abirin, sir, at aming District Director, Police Brigadier General Santiago, sir. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sino pa, sir? Baka yung mga nakikinig, yung mga mahal mo sa buhay. Binabati ko po ang aking asawa. Ayun. Okay. At Ako ma'am, rin, sir. Sige, ma'am Sari, go ahead po. So, binabati ko po ang aming Director ng Police Community Affairs and Development Group, si Ma'am Vina H. Guzman, ang Command Group at ang mga Division Chiefs ng PKG. Also po yung mga kasamahan ko po na PNCO sa PKG, sa ICDD, sa aking pong kasama ngayong hapon, si Pat Don Brosas. Yun. At sa mga kasama ko po sa PROD. Yan, mga nagraradyo rin po sila at nakita na rin po nila si Sir Glenn, di ba? Ayan, sir. At sa mga kasamahan ko rin po na magpa-perform po this coming Asiana Paul, mga performers po ng PKG, ng PNP Dance Team Elite, ang PNP Maritime Group Dancers, and also ang coach po namin na si Coach Ruel. At galing, ha? Yan po, yung lahat po na bumubuo po ng Asiana Paul. So malapit na po yun, sir. Ito po ay isang event na ang PNP po ang mag-host ngayon. So pinaghahandaan po natin para po sa ating mga delegates galing po sa ibang bansa. Ayun, nakita lang yung basta mga pulis, hindi lang matitikas, ha? Malalambot pa yung katawan. Yes po. Kumbaga magbigay po sila ng aliw sa ating pong mga delegates. Ayun. Well, sino pa gusto mong batiin, ma'am? Go ahead pa. Yung aking pamilya po sa Bicol. Ayun. At ang mga kasamahan ko rin po na nasa Bicol. Ayun. Okay. Okay na, ma'am. Okay na. Okay, okay, si Bunny Buds naman, dito sa mga nasa natin, nasa YouTube, si Bunny Buds, si Vicente Canlas, si Attorney McLord Talamayan. Attorney McLord, magandang hapon sa iyo, ha? Ng DILG, si Usailo Batrong Arcaina, yung aking pinsan, si Nanette Casas Paclibar, si June Hipono, si Ate Gloria Ehdan Antillana, si Ren Robles. Good afternoon po, Philippines, watching from Kuwait. Hindi ko lang mabasa ang kanyang pangalan sapagkat Korean character po siya. Si Sherwin Navale, sa out po. Good afternoon po sa lahat. Si Ryan Liwan po ng Pro 4B. God bless PNP. Salute to all police na nagtatrabaho ng tama. Sino yun? Yung ano rin ang kanyang Korean character din. Si Leia Moreno watching from Hong Kong. Si Yerak Arirobeg, God bless
Team PS4 MPD. Yan ha. Si Kuya Daniel Pacliwar, wala sa Tacorong Sultan Kudarat, si Mamang Warli, Taisto Pacases ng Esperanza Sultan Kudarat, si Celias Guerra, watching from lokal ng Banban, Distrito po ng Mindoro, si Kuya Manuel J. Barrientos, si Kuya Nelson Lubaw, nakikinig si Bossing, ha? Nanonood, ha? Si Juana Banana, magandang hapon, si AJ, salot po, sir. Si Nancy Katipon, from Thailand, si Leonor Mabini from General Trias Cavite, si Natnat from Pro 8, si Rogelio Glino, saludo sa bagong PNP sa bagong Pilipinas, at si Onabel Eger, magandang hapon. Dami ha. Okay, that's it, Pansit. Sa pangalan po ni Kuyang Jonas Pascual, ni Ate Rowena Solomon Maduma, ni Ate Wendy Lahada. Okay ha. Sir, thank you so much, sir, ha? At sana huwag kayong magsawa, sir, ha? Sa mga susunod po namin kayong maimbitahan, ay Carol na kayo. Tapos ay Police Brigade General na kayo. At binabati muna natin, sir, ha? Yung mga taga Sarik, Agwak, Maguindanao, taga Labulawat, mga taga Nabundas, mga taga Kauran, ha? Kabisado mo yan, sir? Opo. Minsan si Sir Brian po ay na-assign po dyan, di ba? Saan ka na-assign? Sa Sarik Agwak? Sa Sharif Agwak mismo. Sharif Agwak. Yan ba yung Old Magani, sir? Opo, yan Old po Magani. yung Old Magani. Yun. Yung mga lugar ni sir, pareho po naming alam dyan sa Maguindanao, sa Sultan Kudarat. Okay, at muli po tayong magkakarigang sa susunod na Friday. Ito po sa programang Alagad ng Batas, Katarungan at Serbisyong Makatotohanan. Ito po si Kuyang Glenn Gatus sa susunod na po programang Responde sa Radyo. Happy weekend. Bye po. Bye-bye. Alagad ng Batas, Katarungan at Serbisyong Makatotohanan.